Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kumakalat na litrato ni VP Inday Sara at First Lady Liza sa isang government event sa Karkar, Cebu City kahapon. Yan o. Kung mapansin nyo sa thumbnail ng aking video, lahat pumapalakpak, tumatawa, masaya, samantalang ating VP Sara parang wala lang. Tingin ko dito parang nandidiri sa kanyang katabi. So ang katabi niya, ang kanyang best friend si DOT Secretary Frasco, talaga magkaibigan yan. Kaya lang ang nasa kaliwa ni VP Sara is si First Lady Liza. Nakasimangot ang ating VP Sara na I don't know anong iniisip niya. So ang tanong tuloy is, ano ba ang relasyon ng ating VP sa ating First Lady? Magkakampi o magkatunggali? Kung ang relasyon ni PBBM at VP Sara ang pag-usapan, no question about their relationship. Talagang they respect each other, they support each other, they love each other as tandem, ama at ina ng bansa. Nakaka-inspire po ang samahan ng ating Pangulo at ni VP Sara. It's a perfect example of a father and mother relationship. Kaya, dahil sa magandang relasyon nilang ito, yon ang isang plus factor sa ating pag-unlad na nagsusuportahan sila, walang bangayan. Maganda yun. Kakaroon ng continuity of projects, letter O. Okay? So from PRRD, maraming projects ng Duterte administration ipinagpapatuloy ng PBBM. Pagdating ng 2028 at magpre-presidente si VP Sara, dahil sa magandang relationship ni PBBM at VP Sara, we can be assured of continuity. So, 6 years Digong, 6 years PBBM, another 6 years Inday Sara, 18 years yan na continuity of projects. Talagang that will be very, very good sa pag-unlad sa ating bansa. Okay, so iba naman relasyon ng Vice Presidente sa may bahay ng Presidente, may Vice at saka yung may bahay, First Lady. Ano sa tingin nyo? Parehas ba ang relasyon ni VP Sara kay PBBM at saka sa relasyon niya kay First Lady? Close ba sila? Okay. A picture speaks 1,000 words. This says it all. Okay. Sa aking analysis, si VP Inday Sara, marunong ito. Mana sa tatay. Alam niya na yung kalakaran sa politika. Alam na ni VP Sara ang plano ni Speaker Romualdez na kakandidatong presidente by 2028. Very clear na yan. Yung unang palatandaan yung pagsiba ni Romualdez kay former President Gloria Macapagal Arroyo. Yun na yun. Kasi nagduda itong si Romualdez na patatalsikin siya ni GMA. At alam ni Martin Romualdez yung samahang Inday Sara at Gloria
na yun ang magiging tandem nila sa 2028. Kaya sa umpisa pa lang, wala na. Pinatalsik na ni Romualdez si PGMA sa Kongreso. Dinimot pala. So yun, galit na galit ang BP Sara. Yun na, nagsimula yung tambaluslos. And then, ito na, umugong na yung balita na may nagplaplano impeachment complaint versus kay BP Sara na ang dahilan, napakababaw na dahilan dahil lang sa paggastos sa intelligence funds. Tapos, ang pumapapil na magko-complain ay isa sa mga member ng Makabayan Black. Na Congresswoman Castro, tatatlo lang ang Makabayan Black sa Kongreso. Bakit maglakas loob na mag-file ng impeachment complaint na alam nila na talong-talo sila sa numero? Kaya, kaduda-duda, yung ganong moves na ang hinala ng karamihan may utak, may malaking tao na nagtutulak kay Congresswoman Castro na mag-file ng impeachment complaint kay BP Sara. Sino yung pinagdududahan? Walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez, kasi nakikita niya na malaking balakid si BP Sara sa kanyang ambisyon maging presidente. Ang tanong, sino naman ang nasa likod ni Martin Romualdez sa pagpresidente? Ang analysis, walang iba kundi si First Lady Liza. Nabanggit na yan ni Maharlika na agree ako sa ganong projection ng Marcos Romualdez family na ayaw na nilang mawala sa poder kasi nakaka-addict po ang power. So, nakabalik ang Marcos after 36 years. Ngayon, ayaw na nilang alis. So, by 2028, gusto ng Marcos Romualdez clan na ang susunod na presidente ay si Speaker Romualdez. Then, after that, by 2034, yun na, Congressman Sandro na. Yun, yung mga nakikitang hulagway kung sa Bisaya, picture ng political landscape sa ating bansa. So kung yun ang nakikita ng ordinaryong tao, alangan naman na hindi makita ni BP Sara. Matalino yan. Hindi siya baguhan sa politika. Ang ganda nga yung political moves ni BP Inday Sara na nung last year na election, kahit siya yung front runner, nangunguna sa survey sa magiging presidente, willing siya nag-slide down. Kasi hindi siya nag-aapura, bata pa naman lang siya. Kaya pumayag siyang naging vice presidente at ang pinatakbo niya, siya ang nagbigay ng go signal kay PBBM na magkandidato ka na, presidente ka. Yun. Kasi si PBBM, according to Senator Amy, masaya na si PBBM na maging vice president siya ni BP Sara. Yun lang ang target nila. Biglang nabago ang equation. So, para sa akin, napaka-wais si then Mayor Inday Sara na nag-giveaway lang siya. Kaya nabuo ang unity. So, ngayon, na nakaupo na sila, malaking tulong po si BP Inday Sara sa pagpresidente ni BBM. Kasi kung lumaban si BP Sara, ano sa tingin nyo? Magsalpukan Marcos versus Duterte, meron pang Leni. So, alanganin.
kung sinong mananalo, baka nanalo pa sila. Kasi mahahati ang boto nitong dalawa. So, ulitin ko, very wise move yung ginawa ni Mayor Sara noon na naging VP. So ngayon, umpisahan na nilang preparasyon sa 2028. Instead of itong Marcos family, Romualdez, instead na i-focus nila ang suporta na rin kay VP Sara, hindi. Naghahanda na sila na lalabanan si VP Inday Sara. Kung kayo si VP Inday Sara, matutuwa kayo? Kaya, yon, naiintindihan ko yung reaction niya na, ano ba naman to? Katabi ko, hindi mapagkatiwalaan. So, yung tanong kanina, VP Sara and First Lady Lisa, ano ba ang tunay na relasyon? Kakampi o katunggali? Kayo na po ang magbigay ng inyong reaksyon. Comment. Ako, lumalabas ngayon na magkatunggali na yan. Tuloy-tuloy na yan na labanan hanggang 2028. At kung sino man ang mananalo, taong bayan na lang ang magpasya.